Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Tawagin niyo na lamang po ako bilang Diana. Ako po ay may asawa na halos 4 na taon na. Isa akong freelancer at working mom. May mga anak ako at naninirahan dito sa Batangas. Naging abala man ako sa trabaho, may mga bonding din naman kami ng aking mga katrabaho. Lalo na paglinggo at walang dagsang gawain. At doon, kaklose ko nga ang aking mga ka-boardmate at katrabaho. Sina Christine, Mylene, at maging si Sandro. Isa sa mga bonding moments namin ay ang pakikinig ng Papa Dudut Stories. Papa Dudut, sisimulan ko na lamang ang kwento ko. Isang araw, isang normal, typical day sa opisina. Maraming paperworks, naghahabol sa deadline. Kaunting chismisan tuwing break time. Tapos paminsan-minsan ay sisitahin ng boss, supervisor o team leader dahil may mali sa iyong ginawang paperworks. Oo, I admit, nag-work ako sa isang stressful environment noon. Kaya madalas ay masungit ako. Pero nagbago yon dahil may makikilala ako ng hindi inaasahan. During break time ay gawin ng isa kong ka-office mate na lalaki. Naasa rin ako. Ewan ko ba kung nagpapacute siya sa akin o gustong manligaw. Pero dahil sa chick boy siya ay dead malang ako. Ayaw ko kasi na masakit ang ulo. Anyway, habang nasa pantry ako ng araw na yon, may nireto sa akin ang chick boy kong kasamahan. Para naman daw magkaroon ng spice ang aking buhay. Hindi ako interested until may na-receive akong tawag just after 5 p.m. Hello? ID please? Sabi ko sa caller in a serious, dignified way. Teka, nagkamali ba ako ng tawagan? Bakit parang security guard yung nagtatanong sa akin? Nagtatakang sabi ng lalaking caller. Nairita naman ako dahil wala ako sa mood na makipag-usap sa phone. Hay naku, sino ka ba? Sinong tinatawagan mo? Mataray kong tanong sa lalaking nasa kabilang linya. Diana, napataas ako ng kilay nang tawagin niya ang aking pangalan. Oo, ako nga si Diana. Ikaw, anong pangalan mo? Anong kailangan mo sa akin? Usisa ako. Grabe ka namang magtanong. Para kang detective ha? Natatawang sabi ng lalaki sa kabilang linya. Anyway, hi. Ako nga pala si Carlo. Pakilala pa niya sa akin. Ilonggo? Usisa ako dahil sa accent niya. Oo, sagot niya sa akin. Bale, nireto ka sa akin ni Sandro. Curious naman ako, kaya tumawag ako. Sabi pa niya sa akin. Gusto ko sanang maging kaibigan ka kung okay lang sa'yo. Okay lang naman sa akin, ang sabi ko naman sa lalaki. Na tingin ko ay mukha namang okay. Alam ko, medyo naiilang pa tayo sa isa't isa. First time lang kasi natin. Pero huwag kang matakot sa akin. Mabait ako. Hindi ka magsisisi na maging kaibigan mo ako. Assurance niya sa akin. Samantala, huminga naman ako ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita. Nasabi ba sa'yo ni Sandro na sobra akong nasaktan sa huling relasyon ko? Malungkot na wika ko kay Carlo. Talaga? Halatang nagulat siya sa aking sinabi. Nakakalungkot naman. Okay ka naman ba? Curious pa niyang tanong sa akin. Ayos na ako. Naka-move on na ako doon. 2 taon na rin ang lumipas. Pero aaminin ko sa iyo, Carlo, wala na sa plano ko ang pumasok ulit sa isang relasyon. Baka kasi umaasa ka na magiging tayo. Sinasabi ko sa iyo, huwag ka nang umaasa. Diretso kong sabi sa kanya. Ganun ba? Walang kaso sa akin. Ayos lang sa akin kahit hanggang magkaibigan lang tayo. Diana, simula sa araw na to, textmates na tayo ha? Ang sabi pa niya sa akin. Okay, sa puntong yon ay napangiti ako.
Feeling ko naman kasi na magiging mabuting kaibigan si Carlo. Available ka ba sa Saturday? Ayain sana kitang lumabas. Dinner. Suggestion pa niya sa akin. Oo naman. Pwede ako ngayong darating na Sabado. Inform ko sa kanya. So magkita tayo sa Sabado. I-text ko na lang sa'yo. Kung saan tayo magkikita, masaya niyang sabi sa akin. Okay. See you on Saturday, Carlo. Nice meeting you. Masaya ko ring wika sa lalaki. Kahit ngayon ko lang nakausap ay parang gumana ang loob ko, Papa Dudut. Naging man-hater ako dati dahil ilang beses akong sinaktan ng lalaki dahil po sa pag-ibig. Pero noong marinig ko si Carlo ay ibang-iba ang naramdaman ko. Aaminin ko, para ba akong na-excite? Simula noon ay naging textmates na kami ni Carlo. Hanggang sa nagpasya kaming dalawa na magkita ng personal, Papa Dudut. Pagkakita ko kay Carlo ay aaminin kong medyo na-disappoint ako dahil sabihin na nating masyadong exotic ang itsura niya. Yung mga past relationships ko kasi ay puro mga gwapong lalaki. Pero kahit na exotic si Carlo ay nagustuhan ko pa rin siya. Dahil mabait siya, maalaga at higit sa lahat ay responsable at maalalahanin pa. Kaya nga tumibok din si Carlo sa puso ko kinalaunan. Masaya ka bang nakasama ko? Tanong sa akin ni Carlo isang araw. Oo, Carlo. Sobra. Ewan ko ba, pero basta. Hindi ko ma-explain ang sabi ko pa sa kanya. Para bang hinahanap-hanap mo na ako? Usisa niya. Agad naman akong nag-respond sa tanong niya. Oo, gano'n na nga. I really admit, simula nung unang beses kaming nagkita at nagkasama ay hindi ko na siya nakalimutan. At gusto ko na lagi ko siyang kasama. Alam mo, ganyan din yung nararamdaman ko. Kapag kasama kita, pagtatapat niya sa akin. Kumbaga, very compatible tayong dalawa. Kaya masaya tayo. Kapag kasama natin ang isa't isa, dagdag pa niya. Nagkasundo kasi tayo sa halos lahat ng bagay. Sa palagay mo ba, ay pinagtagpo tayo ng tadhana? Kasi we're meant for each other? Tanong ko sa kanya. Napangiti si Carlo sa sinabi ko. Malay natin, baka nga. Wala namang imposible, pahayag niya sa akin. Samantala, naisipan namin kumain sa isang fast food. Pagkatapos naming mamasyal doon, ay masaya kaming nagkwentuhan. Habang hindi niya maalis ang mata niya sa akin. Diana, alam mo ba na nagpapasalamat ako ng sobra sa Diyos? Kasi alam mo, tinanggap mo ako bilang kaibigan kahit na ganito ang itsura ko. Ang sabi pa ni Carlo sa akin habang kumakain ako. Ano ka ba, Carlo? Hindi ka naman pangit. Exotic ka lang. Natatawa kong sabi sa kanya. Natawa din siya sa biro ko. Pero seryoso, Diana. Akala ko matatakot ka sa akin. Akala ko nung una, pagkakita mo sa akin, ay tatakbo ka na lang palayo. Buti na lang at hindi, ang sabi pa niya. Carlo, para sa akin, hindi naman mahalaga ang itsura. Kahit ano pa ang itsura mo, ay okay lang sa akin. Nakita ko naman ang ugali mo. Mabait ka, masipag, at relihiyoso. Responsable at higit sa lahat ay maalaga at mapagmahal. Kaya pasok na pasok ka pa rin sa puso ko, assurance ko sa kanya. Hindi ka naman siguro magugulat kung sasabihin ko sa iyo na mahal kita? Seryosong tanong niya sa akin. Sa puntong yon ay napatingin ako sa kanya at napangiti. Matagal ko nang nararamdaman yon, ang sabi ko pa sa kanya. Nakita ko naman ang excitement sa mga mata ni Carlo. Kung ganon, anong sagot mo? Mahal mo rin ba ako? Oo, mahal din kita, Carlo. Kaso, kung mamahalin kita, hindi mo rin ba ako sasaktan? Tulad ng mga naunang lalaking nanakit sa kalooban ko? Pag-amin ko sa kanya. Iba ako sa kanila. Hindi ko gagawin yon sa'yo. Maniwala ka sa akin? Yun naman ang paniniguro niya sa akin.
Nangangamba lang kasi ako. Ewan ko ba kung naikwento ko na ito sa iyo dati, pero nagkaroon ako ng karelasyon noon. Mas bata sa akin. Minahal ko siya. At binigay ko ang lahat sa kanya sa pag-aakalang mahal din niya ako. Well, ang alam ko noon mahal niya ako kasi madalas niyang sabihin yon sa akin. At saka nangako siya sa akin. Pinanghawakan ko ang pangako niyang yon. Kaso sa bandang huli, sasaktan pala at iiwanan lang niya ako. Kaya hindi mo ako masisisi kung naging negative ako pagdating sa pag-ibig. Kwento ko pa kay Carlo. Nakinig naman siya sa akin. At pagkatapos ay sinserong nagsalita sa akin. Naiintindihan kita doon. Pero syempre, nakalipas na yon. Panahon naman siguro para buksan mo ulit ang puso mo na magmahal, Diana. Maniwala ka sa akin. Mahal kita. At kahit ganito ang itsura ko, ay pinapangako ko sa iyo, hindi kita sasaktan. Hindi ako gagawa ng mga bagay na ikakayakap mo. Pangako yon. Ang mga binitawan niyang salita na siyang nagpakilig sa akin, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay nanligaw si Carlo sa akin. Hindi ko na pinatagal pa at sinagot ko na rin siya. Sa mga unang buwan namin ay okay naman kami. Lagi namang masaya. Sa text, sa tawag at kung minsan ay nagkakasama kami sa kanilang bahay. Hindi namin namalaya noon na 2 taon din ang inabot ng relasyon namin. Ngunit hindi rin maiwasan. Nadaanan din kami ng mga pagsubok. Natatandaan ko na nagkaroon kami ng matinding tampuhan. Kaya nag-decide ako noon na huwag munang kausapin o harapin si Carlo. Blinok ko rin siya noon sa lahat ng mga social media sites. At hindi ko sinasagot o nire-replyan ang tawag niya sa akin. Pero Papa Dudut, hindi tumigil si Carlo sa pagsuyo sa akin. Please Diana, sorry na. Alam kong may dahilan ka para magtampo sa akin. Kaya nga nandito ako ngayon para humingi ng sorry. Sincero ako, ang sabi niya noon sa akin. Nababawasan na ba ang pagmamahal mo sa akin? Kaya ba ginagawa mo yon? Siguro, nawawala na ako ng panahon sa iyo. Kasi sobrang busy ako sa trabaho. Pero hindi ibig sabihin noon na nababawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Paliwanag niya sa akin. Nararamdaman ko, Carlo, na parang malamig ka na sa akin. Kaya hindi mo pwedeng ipagkaila. Bakit ba ha? May pagkukulang ba ako sa iyo? May kasalanan ba ako? Kaya nababawasan ang pagmamahal na ibinibigay mo para sa akin? Bakit naman? Ako habang tumatagal, lalo kitang minamahal. Ang daya-daya mo naman, naiiyak ako noon habang ibinubuhos sa kanya ang aking sama ng loob, Papa Dudut. Alam ko namang pareho kaming busy sa mga trabaho namin. Pero kasi iba yung nararamdaman ko. May instinct kasi ako. Kaming mga babae ay nararamdaman namin. Kapag nagloloko, galit o nawawala na ng amor sa amin, ang aming asawa o karelasyon. At yon ang naramdaman ko noon kay Carlo. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi nababawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Maniwala ka sa akin, Diana. Pilit niyang pangungumbinsi sa akin. Hindi nararamdaman ko. Iba talaga, Carlo. Nanlalamig ka na talaga sa akin pagtatapat ko sa kanya. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala ka sa akin? Tanong niya sa akin. Ang gusto ko lang naman magkaroon ka ng oras para sa relasyon natin. Yun ang hiling ko sa kanya. Pagkatapos noon ay lumapit sa akin si Carlo at hinalikan ako. Nabigla naman ako at speechless sa ginawa niya. Pero kinalaunan ay bumigay din ako at nilasa ang tamis ng kanyang pagmamahal. Huwag kang umiyak. Wala namang rason para umiyak ka, ang sabi niya sa akin.
habang pinupunasan niya ang luha sa mga mata ko. Patatawarin mo na ba ako? Seryosong tanong niya sa akin. Samantala, tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Oo, Carlo, wika ko pa, Papa Dudut. Simula noon ay sinubukan naming makabangon. At nakita ko namang bumabawi siya sa akin. For many months ay naging sweet at full of happy memories ang relasyon naming dalawa. Akala ko'y hindi na matatapos ang lahat. Pero nagkamali ako. Nang may mag-offer sa akin ng work sa Malaysia, sinubukan kong mag-apply at maswerte. Natanggap ako. 2 taon ang kontrata at malaki ang aking sasahurin. Pero nang sabihin ko yon kay Carlo, syempre devastated siya. Pero matapos ang paliwanagan, napapayag ko si Carlo at nangako siya sa akin. Hihintayin niya ako sa aking pagbabalik, Papa Dudut. Tuloy na ako noon, papunta sa ibang bansa. Nagkalayo kami ni Carlo, pero hindi naging hadlang ang long distance relationship para mas tumagal pa ang aming relasyon. Tiwala lang kasi ang ibinibigay namin sa isa't isa at kampante kami na walang maliligaw ng landas sa amin dahil mahal na mahal namin ni Carlo ang isa't isa, Papa Dudut. Akala ko ay tiwala lang ang sangkap para tumagal ang relasyon namin kahit na magkalayo kami. Yun nga lang, hindi rin naging sapat ang pagtitiwala kung nalalapit naman sa tukso ang mahal mo sa buhay. Unti-unti rin kasing nagkaroon kami ng problema ni Carlo sa relasyon namin. Dahil noong mga panahong yon ay nahuli ko siyang nangangaliwa gamit ang Facebook. Buti naman at naisipan mong tumawag. Tila naiinis na wika ni Carlo nang tumawag ako sa kanya isang araw. Kakatapos lang noon ng trabaho ko at pauwi na ako sa aking dorm. Nasaan ka na? Anong ginagawa mo ngayon? Yun ang kumusta ko sa kanya. Bakit? Magsiselos ka na naman ba? Seryoso ang tanong niya sa akin. Sino ang babaeng kachat mo sa Facebook ha? Kontra ko sa kanya. Noong mga panahong iyon ay may nadiskubre ako sa kanyang Facebook account. Isang babaeng madalas mag-comment sa mga post at status niya. Hindi ko maiwasang mag-react kasi parang giliw na giliw si Carlo na mag-reply sa mga comment ng babaeng yon. At dahil nga sa alam ko, ang password ni Carlo sa Facebook ay paminsan-minsan ko yung binubuksan at tumambad nga sa akin na may communication nga sila privately. Ay nako, sabi ko na nga ba, dapat na sana akong magpalit ng password. Naiinis na wika pa ni Carlo. At bakit ka naman magpapalit ng password? Kasi ayaw mong mabuking ko. Yang mga pinaggagawa mo dyan habang wala ako. Ayaw mong malaman ko na nakikipaglandian ka sa ibang babae. Habang ako naman, sobrang nangungulila sa iyo dito. Ang sabi ko naman sa kanya. Kaibigan ko lang si Maya, sagot niya sa akin. Pagkatapos niyang huminga ng malalim. Pwede ba? Huwag mo nga akong lokohin. Hindi mo basta kaibigan lang si Maya. Nabasa ko yung mga palitan ninyo ng mga messages sa Facebook at alam kong hindi basta kaibigan ang namamagitan sa inyong dalawa. Pagsagot ko sa kanya. Tigilan mo na nga yan, Diana. Galit na sagot sa akin ni Carlo. Anong karapatan mong panghimasukan ang pribadong buhay ko? Maaring girlfriend kita pero wala ka pa ring karapatan na gawin yon sa akin. May lakas pa siya ng loob na sabihin yon sa akin. May karapatan akong malaman ang totoo kasi niloloko mo na ako. Balik ko naman sa kanya. Anong karapatan mong i-block si Maya sa Facebook ko? Kumpronta pa niya sa akin. Dapat lang na i-block ang malanding babaeng yon sa Facebook mo. Kasi dahil sa kanya, nasisira ang relasyon natin. Sagot ko naman sa kanya. Hindi mo dapat ginawa yun, sigaw niya sa akin.
Nagulat naman ako sa response niya sa akin. At bakit? Ang sabi ko pa sa kanya. Tama na, Diana. Pikon na noon si Carlo sa akin. Eddie, lumabas din ang totoo. Lumabas din ang totoo na mas pinipili mo ang babaeng yon kesa sa relasyon natin paliko sa kanya. Hindi ba sinabi ko sa iyo dati na sa tuwing nag-aaway tayo nababawasan ang pagmamahal ko sa iyo? Paalala niya sa akin. Dahil sa ginawa mong pangbablock kay Maya sa Facebook ko ay lalong nabawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Anong gusto mong isipin ng tao sa akin ha? Nagdesisyon na ako ngayon. Maghiwalay na lang tayo. Galit na wika ni Carlo sa akin. Nagulat at napasigaw ako sa galit nang marinig ko yon. Hayop ka Carlo, ang sama mo. Handa talaga niyang sirain ang relasyon namin para lamang sa babaeng yon. Ganun lang kadali sa'yo? Iiwanan mo ako? Dahil ba sa babaeng yon, kaya iiwanan mo ako? Naiiyak kong sabi kay Carlo. Sinabi ko naman sa'yo, ikaw ang nagturo sa akin na mawala ang pagmamahal ko sa'yo para bang pinapalabas noon na ako pa ang may kasalanan. Kaya naghiwalay kami. Sorry, pero nakapagdesisyon na ako na hiwalayan na kita. Nagpapakatotoo lang ako, Diana. Hindi na kita mahal. Dagdag pa niya sa akin. Eddie, siguro nga tama ka. Hindi ko dapat sinasayang ang buhay ko sa isang walang kwentang taong katulad mo. Galit kong ganti sa kanya bago ko tuluyang tinapos ang usapan namin, Papa Dudut. Muli ay nasaktan na naman ako sa pag-ibig. At katulad ng dati ay iniyak ko na lamang ang lahat. Sinikap kong mag-move on at kalimutan si Carlo. Pero nahirapan ako. Napabayaan ko na noon ang sarili ko, pati na rin ang mga anak ko. Hirap na hirap akong bumangon noon, Papa Dudut. At awang-awa sa akin ang lahat ng mga kaibigan at kapamilya ko sa tuwing ikinukwento ko sa kanila ang nangyari. Isang araw ay tumawag ako kay Lola Nena at naikwento ko sa kanya ang nangyari sa amin ni Carlo. At doon ay binigyan niya ako ng payo. Alam mo, Diana, dapat kalimutan mo na si Carlo. Kasi wala siyang kwentang lalaki. Iniwan ka niya. Kaya wala kang dahilan para isipin siya. Iniwan ka niya. Kasi hindi ka na niya mahal, iha. Alam ko na maraming beses ka nang nasaktan dahil sa pag-ibig. Pero wag mong hayaan na dahil sa mga yon ay masisira ang buhay mo. Alalahanin mong may mga anak ka pa. Sa kanila mo ibaling ang lahat ng atensyon mo, Diana. Kapag nasira ang buhay mo dahil kay Carlo, paano na ang mga anak mo? Sa'yo lang sila umaasa. Sa'yo lang sila nagkakaroon ng lakas ng loob para mabuhay. Ikaw lang ang sandigan nila. At kung naghahanap ka ng pagmamahal, ay bakit hindi na lang mahalin ka ng mga anak mo? At least, sila hindi ka nila iiwan. Kasi ikaw ang nanay nila, Diana. Mag-isip-isip ka. Bumangon ka. Gawin mo to para sa mga anak mo. Mahabang payo sa akin ni Lola Nena ng araw na yon. Samantala ay napaiyak na lamang ako sa mga sinabi niya. Nagpatuloy naman si Lola Nena sa kabilang linya. Gawin mong inspirasyon ang mga anak mo para malagpasan mo ang problema mong ito. Maniwala ka sa akin, Diana. Mawawala din yung sakit dyan sa puso mo. Makalimutan mo din si Carlo. Sa kabilang banda ay nagulat na lamang ako kinagabihan nang mag-video call sa akin si Carlo. Diana, hindi ko gustong saktan ang kalooban mo. Nabigla lang ako. Maniwala ka sa akin. Kaya nga heto, nakukonsensya ako ngayon. Pagtatapat ni Carlo sa akin. Makonsensya ka man sa ginawa mo sa akin, pero huli na ang lahat. At heto ako ngayon. Ano? Masaya ka na? May panguusig na tanong ko sa kanya. Diana, rinig na rinig ko na may gustong sabihin sa akin si Carlo
pero hindi niya maituloy dahil na rin sa sobrang hiya. Alam mo Carlo, dahil sa iyo ay nagising na rin ako sa katotohanan na hindi na para sa akin ang pag-ibig, na nagkamali ako. Sa dinami-dami ng mga lalaki, ikaw pa ang pinili at minahal ko. Nagsayang lang ako ng panahon at effort sa iyo kasi wala naman akong napala kundi sakit ng ulo. Alam mo Carlo, sana hindi na lang kita nakilala. Bakit? Siguro kung hindi kita nakilala, sana'y masaya pa rin ang buhay ko hanggang ngayon, seryosong sabi ko sa kanya. Sa puntong iyon ay nakita at narinig kong umiyak si Carlo sa video call. Siguro nga, mali ka nga ng minahal na lalaki at nagagalit ako doon kasi ako pa yung lalaking yon. Oo, aminado ako. Nagkamali ako. Wala akong kwenta. Pero sana, kahit na ganon, makuha mo pa rin akong patawarin. Aniya. Hindi ganun kadali yun, Carlo. Tipid kong sabi sa kanya. Maya-maya ay nagpunas ng luha si Carlo at sinubukang magpakatatag habang kausap ako. Umaasa pa rin ako na mapapatawad mo rin ako. Kahit na medyo matagal-tagal pa ang paghihintay ko. Diana, sana kahit man lang kaibigan ay matanggap mo ko balang araw kapag naka-move on ka na. Oo, nandito lang ako para sa iyo. Dadamayan kita. Sa oras na kailangan mo ako, paniniguro niya sa akin. Hindi ko na kailangan niyang pagdamay mo. Sige na Carlo, ibaba ko na ang phone, ang wika ko sa kanya. Saka ko binaba ang phone, Papa Dudut. Sa wakas ay nagising na rin ako sa katotohanan na hindi para sa akin ang pag-ibig. Kaya pilit akong bumangon at kinalimutan ang lahat. Tinoon ko na lamang ang atensyon ko sa mga anak ko. Kasabay ng palaging pagdarasal sa Panginoon at hindi tumagal ay naka-move on din ako. Kaya sa muling pag-cruise ng landas namin ni Carlo ay masasabi kong okay na ako samantala nang matapos ang kontrata ko sa Malaysia at nakauwi na ako ng Pilipinas ay si Carlo ang unang sumalubong sa akin. Welcome home, bati niya sa akin. Oh, bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Kunwari seryoso kong sabi sa kanya. Wala lang. Nahihiya niyang tugon sa akin. Teka, nung wala lang? Ay nako Carlo. Ewan ko sa iyo. Sa puntong iyon ay tumawa na ako. Sana Diana, nahihiyang ituloy ni Carlo ang kanyang sasabihin pero nagets ko na kagad ang ibig niyang sabihin. Kung itatanong mo sa akin kung naka-move on na ako, talagang naka-move on na ako sa iyo. Sa totoo lang, tinatawanan ko na nga lang yon. Yung nangyari sa atin, sagot ko sa kanya. Talaga? Ibig sabihin ba niyan? Napatawad mo na ako? Tila nabuhayan naman ng loob ang ex ko. Kung ang Diyos nga ay marunong magpatawad, ako pa kaya na isang tao lang? Oo, napatawad na kita. Nakangiti kong sagot sa kanya. Buti naman. Kung ganon Diana, pwede ba nating ibalik yung friendship natin? Maya-maya ay tanong niya sa akin. Okay na, tinatanggap ko na yung friendship na offer mo. Tropa na ulit kita, sagot ko sa kanya. Samantala, nakatanggap naman ako ng mahigpit na yakap mula kay Carlo. Gumanti rin ako at niyakap ko rin ang lalaking naging parte ng aking makulay na buhay, Papa Dudut. Nagtapos naman kami ni Carlo sa maayos at masaya na pagkakaibigan. Although andun pa rin yung kirot sa puso ko, ay naging maayos pa rin ang lahat. Mahal ko pa rin si Carlo hanggang ngayon at kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng galit sa kanya. Dahil na rin sa mga mabuti niyang loob at kabutihan niya sa akin ay nanatili ang respeto ko sa kanya. At para sa iyo Carlo, bilang kaibigan mo, bagamat
hindi na tayo bilang magnobyo. Nandito pa rin ako para sa iyo. At hindi ko pa rin naman isinasara ang puso ko para sa iyo. Minahal kita at minamahal pa rin hanggang wakas. Sana'y pagpalain pa rin tayo ng puong may kapal, Papa Dudut. Sana mabasa po ninyo ito. At salamat in advance. Lubos na gumagalang, Diana. Maraming salamat, Diana, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Sa long distance relationship, ang pundasyon niyan ay tiwala. Hindi tatagal ang inyong relasyon kung may selos, pagtataksil at misunderstanding. Kaya ganon kasi ay magkalayo kayo. Walang physical contact. Hindi ninyo maipaliwanag sa kanya ang saloobin ninyo dahil konektado lamang kayo ng telepono o internet na minsan ay mabagal at malabo pa. Kaya para tumibay ang isang LDR, katapatan ang pagtuunan ninyo ng pansin. Huwag kayong gumagawa ng mga bagay na maaaring makasira sa inyong relasyon. At huwag nyo sanang bigyan ng dahilan para magselos o manloko. Magtimpi at umiwas kaagad sa tukso. At matuturing kayong tuparin ang mga pinangako ninyo sa isa't isa. Kapag nagawa nyo yan, kahit gaano pa kalayo kayo sa isa't isa, ay hindi magigiba ng LDR ang inyong pagmamahalan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat